Alright, smart natin. So magandang hapon sa ating lahat, Matag Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, bagong vlog naman po tayo. So mga man at bali, nandito nga po ako sa may Laurenti, sa Castillo to. Tinatawag lang Castillo. Dito kila mama. At ayan, so bali, maligo po tayo. Kasi malapit lang bumbad sa kanila. Ayan. Oras natin ay 1:44. Pambihira, mga man ay umaambo na naman. Right, smart man at abang-abang po at kita-kita po tayong muli kasi umulan. Bali, ayan po mga na yung mais nila mama. Ayan, at doon sa taas, bali, may ano na. Ayan, ito tumakboy dito. May tumakbo, baka ahas yun. Ayan mga kart natin. At ito mga so iba to. So bali yan tinaniman nilang mais dito. So bali nakitanim lang sila dyan at yun sa kabila. Bali yun yung ano talaga lupa ng kapatid ni Papa. Yan. At ay mga ito. So kapapa pa rin itong mais. Yan, mahina na talaga yung mais dito. Ang bababa na. Yan. Baba na yung mais. At yung nyug wala pang bunga. At siyempre ito yung bumba. Ayan. At siyempre maligo tayo dito mga kortman. Bali yan po mga kortman. So bali ito po palang lupa namin. Shout out po dyan sa ating mga minamahal na mga viewers. So sa mga bagong viewers ni Karotman. So bali ito lang po yung lupa namin, no? Kahit paano mga kortman, may matrika naman na bahay. So ito hanggang doon sa may saging. Ayan. At itong mga nyuga na maliit sa amin po yan. Ayan. At dito tayo mga kortman sa dulo. At lakad-lakad mo tayo ito mga kortman. At yun nga ay umaambon. So bali yung mga nyug dito walang bunga, ano? Walang bunga. So bali kila Papa pa rin ito. At yan. So ang pagitan niya mga kortman, so itong may mga kahoy na nakababag. So hanggang dyan lang po yung lupa namin. Maliit lang ito mga kortman. Galing dyan sa may lupa na yan, yang may kahoy na nakabalagbag, pati hanggang dito lang. Ayan. Kahit paano mga kortman, may matrika naman na bahay. Ayan. Ay mga kortman, so bali hanggang dito yan. Ayan. Hanggang dyan mga kortman, may kahoy na naputol. Pinaputol kasi yan ni Papa kasi gawa ng gawin niyang hamba. So sa mga bagong viewers yan, yung Papa ko din ay foreman din po yan. Foreman yan sa construction. Hanggang dito lang yung mga kortman, ang pagitan, pati dyan may nyug. Ayan, hanggang dyan lang yan mga kortman. So kasi itong kahoy na to, so pinaputol ni Papa at kasi pinapawirso. Kasi gawin niyang hamba. Galing dito hanggang doon sa may bahay na yon. So bali yan po mga kortman, so bali yan po yung bahay ng aking magulang. So bagong gawa yan nila. Medyo matagal-tagal din po yan mga kortman kasi gawa ng ano. Yun nga, pag makaipon-ipon sila, so bili ng materialis. Pagka maubos na, hinto na naman. So medyo may katagalan to mga karotman. Ayan, so tingnan po natin. Ayan. Ayan, walang mga bunga yung nyug. Mahal pa naman sana yung kupras. Ang problema, walang bunga. Galing ito mga kortman at hanggang doon sa may saging na yun. Yan. So ito. Ayan o. At may mga bakal din sila mga kortman. So mag-islab yata sila. So i-islab yun ni Papa mga kortman. I-islab. Ayan o. Mga bakal niya. At yung mga kahoy pantukod. Kasi walang pambili na yun nga. Ang mga kukulamber, so walang pambili. So yung mga kahoy na bilog. At ito yung buhangin. So itong buhangin mga karotman, so bago po ako pumunta kila Chinchin, ako po ang naghakot nito, no? Yan, so sa kanya pa yan gamitin niya. So pinutulin niya dun sa ano na yun. So, bali ito pong nakatambak at buhangin, medyo marami itong mga karotman, no, to 250 kasako. So ako po naghakot ito. So motor lang po yung ginagamit ng paghakot. Dito ako dumadaan. Punta doon.
no, sa may patway. Yan. So bali ito po yung bahay ng magulang ko, bali ay mga kautman. So puro yan buhos. Ang huli niyan puro buhos. So bali siya lang po yung gumawa dito. So dalawa lang sila, yung bunso namin na kapatid at yung magulang ko. So sila yung gumagawa. So hindi sila kumukuha ng libor or ano pa man kasi yun nga tipid sa budget. So sa hindi po nakakaalam diyan, natuto po ako kung paano magtrabaho. May nalalaman po konti. So galing po sa magulang ko kasi nga yung magulang ko isa din po siyang foreman. So kahit anong klaseng bahay pagawa nyo mga kautman. At yun nga, kung ikaw ang may-ari, magpagawa ka ng bahay, so hindi mo alam kung gaano kalaki. So siya yung gagawa ng plano. So gawaan kaya ng plano. Tapos ipaliwanag sa iyo kung ganito kalaki, 2 kwarto, 3 kwarto, ganyan. Pero kung sabihin mo medyo maliit-liit lang, so gawaan ka ng plano, may sala, may tiris at saka 1 kwarto sa loob. So ganoon yun. Siya yung gagawa ng plano. Basta sabihan mo lang siya na ikaw na bahala. So gagawa yan ng, magsulat yan sa papel mga kautman. So sabihin niya, yun, doon. Tapos ipaliwanag sa may-ari kung okay ba sa ganitong bahay mo, kung okay ba to. Kasi yun nga, para malaman, kasi kung magawa siya ng bahay, kung lakihan niya layout, so pag nagawa siya tapos hindi kaya ng may-ari, kasi hindi alam ng may-ari kung gaano kalaki, so kaya gagawa siya ng plano sa papel niya mga kautman, isulat lang po. Tapos paliwanag na kung ganyan, so hanggang kung magkano yung abutin, no? So ganyan ka yung magulang ko, yung tatay ko. So bali ito mga kautman, so siya lang po yung gumawa dito. Puro to buhos mga kautman, kahit na buhos to mga kautman, kahit hindi na to palitadahan, tuwid na yan mga kautman. Ayan tingnan mo, tuwid yan, tuwid yan. Puro to buhos, kahit wala ng pintura siya, kahit masilya na sa diretso, masilya. Ito ang maganda mga kautman sa buhos. Pag maganda talaga yung pagbuhos, maganda yung pagkagawa sa purma at maganda yung pag-brace ng purma. So ito ang kagandahan, kasi gawa na kung medyo nagtipid ka, pagkatapos bubong tapos ganito buhos ang ganito niya, hindi siya low block. So kahit ipamasilya mo na yan diretso, wala nang palitada yan, makinis na yan mga kautman. So ito daan kasi ito ng PVC. Iba kasi siya mga kautman, kasi gawa ng yung tatay ko, iba siya kasi para press talaga yung laki. So magputol yan ng PVC, tapos pasok sa loob, halimbawa gis, so magputol yan. So silbi yung gis na yon, so nasa loob yun ng purma sa plywood, nasa loob yun. So yun yung niya, parang stopper sa loob para hindi siya bubuka, hindi din siya kikipot. So sakto lang yung niya, kasi ito ayan, gis. So ito yung PVC butas. So kaya ito ang laki nito kautman, gis ang buhos nito, no? So ayan. So hindi naman kautman na pinagmalaki ko yung magulang ko, kundi sinare ko lang po ang kanyang nalaman, kasi matagal po kami nagsama, simula 12 years old ako mga kautman. So sumasama na ako sa kanya pag trabaho ng bahay. So namakyawan po kami ng bahay. So pakyaw namin, 3 lang kami magkakapatid, tapos pati siya. So pakyaw namin yan, no? So ayan. At siyempre mga kautman, ang ginawa niyang tukod, so ito mga bilog lang. So ipakita ko sa inyo mga kautman kung anong klaseng tukod ng ginawa niya, para hindi talaga bibigay, at kahit man bilog lang yung kahoy, so mas pirsa pa rin siya, at saka yung ilalim hindi gigiwang-giwang. So ganyan siya kalupit ng slab tukod, no? So sa totoo lang mga kautman, so yun nga po ang masabi ko po sa inyo, ang nalaman ko po talaga sa aking magulang ay kumbaga konti lang yung nalalaman ko. So may iba pa akong trabaho na hindi ko nalalaman, at konti lang talaga. So hindi ko po yan pinagyayabang yung aking nalalaman. So yun nga, pag may nagtanong ganyan, marunong ako ganyan. Pero pag hindi ako marunong, sasabihin ko talaga hindi ako marunong sa ganyan, para hindi yung may-ari hindi mag-asa sa atin na sabi marunong tapos palpak naman pala, no? So ang malaga diyan, pag tinatanong ka kung kaya mo, kung kaya mo naman, oo kaya ko. Pero pag hindi naman, hindi mo pa nasubukan at hindi ka pa nakagawa, so pag tinanong ka ng may-ari kung kaya, na lang, no, magsabi na lang na hindi kaya, para makapaganap ng ibang trabador, so, para hindi masayang yung materialis. So medyo matagal kasi medyo nilumot-lumot kasi, medyo may katagalan na din kasi. So ayan, nakapag-ipon naman siya mga karotman. So ngayon siguro mga 1 taon niya bago inipunan na naman. At daw tumakot na isbuhos niya pag islab. So yun nga, sabi niya sa akin, so sana daw pag buhos ng islab nandito daw kami para makatipid siya, para pag
ano daw, walang, hindi siya magbayad sa tao na extra, marami. Kasi yun nga, pag kuha siya ng extra, kailangan taga mga Kaurtman yung pira. No? Kaya sabi niya, sana pag buhos niya yung islab, makakuha man siya ng tao na extra pagbuhos. So, kunti lang, hindi siya malakihan pa masyado sa pagbayad. So, sana sabi niya po, sana pag mabuhosan to, pag buhos na, so sana nandito ka at para makatulong ka sa akin. So, yun nga po mga Kaurtman. Yan. So, bali, itong buhangin mga Kaurtman, ayan. So ako po naghakot niyan. Hinakot ko po talaga yan para kung halimbawa gagawa siya dito, kung wala man ako, so may buhangin niya siya, no. So ako po naghakot niyan, bali 250 sako po yan. At siyempre ito yung balkonahe. Yung tawag sa amin na balkon, tiris. Ito. So ito yung yung poste niya. Yung namin mga ginamit na buhangin dito, ano lang siya. White sand, puti, no. Ayan. At ito mga Kaurtman, so ano natin, tingnan natin mga Kaurtman at ipakita ko po sa inyo kung anong niya na paggawa niya sa pagtukod. So kayo na po bahala mga viewers kung tama ba to ang ginawa ng aking magulang. Matagal din po yan siyang purman. So marami na kaming bahay na ginawa mga Kaurtman, siguro hindi lang 100 piraso ginawa namin, no. At doon po ako sa kanya natututo kung paano. Ayan. So mga Kaurtman, so bali ito po yung balkonahe. So ay mga Kaurtman, so ayan po yung balkonahe niya. So bakalan niya dyan mga Kaurtman para sa biga. Bakalan niya sa biga. So isabay yung islab sa biga, sabay niya. So ganyan siya magtrabaho. Para daw may pirsa yung mga bakal. Sabay yan sa biga. Pagbuhos ng islab, sabay ang biga. So ayan. Ayan mga Kaurtman. So ayan, matuwid yan mga Kaurtman, tuwid na tuwid yan. Puro yan buhos ang wool, no. Kung medyo nagtipid ka, wala kang pampalitada, o yan mga Kaurtman, pwede na yan. Masilyahan mo na yan, pinturahan, ayos na yan. Basta maganda lang yung pagkagawa, no. Para yung buhos na wool, basta maganda lang yung pagkagawa. Hindi lang yung butod-butod at medyo lupiak-lupiak. So maganda yan mga Kaurtman. So ayan po yung poste niya. Yung mga butas-butas na yan, halimbawa ang paggawa kayo ng ganyan, yung mga butas-butas na yan, so pwede tapalan ng simento yung dinaanan ng PVC, at saka yung mga dinaanan ng pako mga Kaurtman, pag masilya yan mga Kaurtman, mawala yan mga Kaurtman, pasukan naman yan ng masilya. So ayan ayan mga Kaurtman, so tuwid na tuwid yan, galing ditong poste na to sang doon sa likod, tuwid yan mga Kaurtman. Ayan ang magandang kagandahan, basta buhos lahat. Siguro at pasok po tayo kung ano yung dito. So ayan, sana nga mga Kaurtman pagbuhos niya, so nandito tayo para makatulong din po tayo. So ayan, so dito po sa baba, so bali may mga sipatos. Yung sipatos ng mga Kaurtman, so diretsuhan kung sa ano pa, mahaba na yan para hindi siya unlad. Kahit putik man, kagaya ng putik, so hindi siya bababa. So ayan po, at ayan, dito po yung ginawa na dito sa ilalim, ayan, para hindi matumba yung yung mga poste, hindi matumba. Ito mga poste mga Kaurtman, so kahit ganyanin mo ito mga Kaurtman, hindi na yan uuga. Hindi na yan uuga mga Kaurtman kasi yun nga. At hindi na din yan babagsak kasi lalaki ng mga kahoy. Kahit bilog, so malaki yung kahoy. Ayan. At saka mga Kaurtman, so may mga pausli na din po yan na bakal. Yan, kagaya niyan, may mga pausli po yan. Para sa biga, siyempre pasok yung biga. At nakakapit yung biga dyan sa bakal. Ayan yan, paikot yan mga Kaurtman, may mga bakal yan. Para daw may pirsa yung biga at saka yung islab. Kasi yung bakal yan mga Kaurtman, so galing yan dito sa pinaka pundasyon. Sagad na yan mga Kaurtman, hanggang dyan. Sagad na yan, yung bakal na yan. So hindi pa yung putol-putol, diretsuhan yan para may pirsa daw. So ayan. At ano lang ito mga Kaurtman, medyo maliit lang. So 2 kwarto. Yan, kasi yun nga, unti-unti daw silang tumatanda. So kung masira daw yung bahay nila, kung hindi ganito yung gagawin nila, kung masira daw yung bahay nila, so kung matanda daw sila, kung ano pa daw igastos nila, so magpagawa siya ito, simentado at saka islab. Kasi kung matanda man daw sila, kung wala man silang hanap buhay, na kung hindi daw basta-basta masira kasi gawa ng konkrito. No, ayan. At ang naggawa lang ito mga Kaurtman, simula talaga pag mga Kaurtman, hindi kasi mga Kaurtman naghanap ng maraming tao. Naghanap yung maraming tao pag medyo na. So ayan,
simula paggawa nito, dalawa sila lang yung kapatid ko na bunso at saka yung magulang ko. So sila lang dalawa yung gumagawa, no. Buhos, halo, lakad naman, hakot ng halo. So minsan tumutulong din yung yung nanay ko. Kagaya maglagay ng graba sa sako. So sila lang gumagawa. Minsan mga karutan, tumutulong din po kami dito ng kapatid ko yung nandun sa bayan na isa. Yan, kapatid ko po yun. So tumutulong din po. So ayan. So ganyan siya maglagay mga karutan ng ang tawag niyan. Sahig, ayun sa ilalim, salo sa islab. So kasi sabi niya, mga karutan, so ang laman ko din, so mas maganda daw yung yung ganito, nakapix na siya at hindi na siya uuga-uga. At ito mga karutan, ito. Kahit itulak mo to doon, hindi siya kasi bangga siya dito sa pader. At papunta rin dito, so hindi dadian, may mga cross din. Kasi gawa ng pag ka daw dito, nag-islab. So siyempre yung biga, libilan mo. At saka yung suliras, so libilan yun. Libilan para pantay talaga yung islab. So para yung libil mo daw, so hindi daw magalaw. Kasi hindi na to magalaw kahit kasi libilan, so guhit na lang diyan. So hindi na gumagalaw kasi may mga dito, may mga tukod. Ayan Yan. Ganyan siya ka pulido gumawa mga karutan. At ito. Yan. Yan yung kwarto. Kahit na uga-ugain mo to mga karutan, so hindi to mauga-uga. Hindi na mauga-uga mga karutan. Yan. At para daw pag may suliras na, hindi na pabago-bago, no? At kasi yun nga, kung mabuhusan na tapos mababagsak, sayang, no? So ayan, ayun, ang laki mga karutan, mga tukod na yan. Yun, ito mga kahoy, ito mga karutan, alaga niya to. So kahit kailan talaga, so hindi niya to pinutol. At gusto ko nga sana nung doon pa yon, nakatayo pa. So gusto ko to ulingon tong kahoy na to, no? Kasi ang gaganda at ang lalaki at tutuwid siya. So gusto ko sanang iuling para yun nga ay siyempre mapirahan. So galit siya mga karutan kasi hindi daw yan pwede ulingin, hindi daw pakialaman yan kasi gamitin niya sa bahay niya. So yan, lumaki lang mga karutan, laki na yan. So ayan. So ito na nga po at malaki na. So ito na po yung kahoy kasi wala daw siyang pambili ng kukulambir. So naghingi siya sa kapatid ko ng 2 puno ng nyug. At yun yung gawin niyang suliras sa taas. At siyempre may plywood naman siya, matagal yung plywood niya dyan. So tinago lang kasi baka masira. So ayan. At siyempre ito mga karutan, itong pasamano dito kung saan pa tiris. May mga bakal din po yan abang. Ayan ay may mga bakal yan na abang. Diba? At ayan, may mga karutan, so may mga tambak na din ng lupa, so tinambakan na yan nila. So inangat niya mga karutan yung flooring, angat sa angat. Kasi gawa ng patagan kasi ito. Minsan kasi dito umaano yung tubig, no. So ang kagandahan pa ito mga karutan, isa talaga to sa pinakamaganda. At kasi yun nga, itong lupa na to, so sa amin po talaga to, ito lang po yung sa amin, kahit man maliit, ang importante meron, no, may mata yun. So bang buhay talaga, dito ka naman ninirahan. So kagaya niyan, konkreto, at least wala kang takot kasi sa kanila tong lupa na to. So ayun mga karutan, so sabi niya mga karutan kung daw, pwede mo daw akong paggawa dito ng bahay na konkreto kasi kung sa lahat po kami dito, kasya, magkakapatid at siyempre sila. So kahit pampano daw hindi niya daw ito ibibinta kasi gawa ng para may matirahan din po yung mga anak niya kagaya ko. So yun po yung pangarap niya para hindi daw palipat-lipat, no. So yung mga karutan, yung tinirahan ko doon sa bayan, so bali kilabayanan yun. So bali lang po yun. Tauhan na po sila doon. Ayan. So ang kagandahan nito mga karutan ay andito yung bumba. Kaya dito sila gumawa ng bahay, hindi na doon kasi yung bahay doon sa kanila din yun, pero yung lupa hindi po sa kanila, sa kapatid niya. Ayan. So ayan di ba? May mga bridge na mga karutan. Kahit aakyat ka dyan sa taas, hindi ka matatakot niyan kasi gawa ng kahit maliit itong mga karutan, so 3 poste. Kahit maliit man to, so 3 poste siya. 1, 2, 3. So 3 yung tukod niya, 3, pero marami. Mga karutan, marami. Sa tabi meron din. Ayan gaya yan. 3. Ayan pero marami siya mga karutan. Kahit 3 lang, pero marami yung lang yung pagitan. Ayan. Ito, may 2. Itong 2 mga karutan, bali ito po yung daanan ng biga. May biga po sa gitna beam sa gitna. Yung beam niya isabay niya sa slab.
Ayan, ito yung bintana. Ayan. So ito yung kagandahan mga karotman. So ayan. So medyo matagal yun yung magulang ko Foreman. So ito mga karotman, kahit matanda na sila, so hindi sila mahirapan kasi yun nga, mag-igib sila. So nandito lang yung igiban. Nandito sa likod nila. So yun nga, ito kasi sila lang mismo ang gumawa dito, hindi po kasali ito ang barangay kung saan pa. Ano lang to, private. So hindi po to common para sa iba. So ang naghukay lang din po dito mga karotman, sila lang dalawa magtatay, yung kapatid ko at siya, kasi wala ako dito paghukay nito. So para hindi siya mga karotman, kasi dito na kasi sila umiinom yung ibang tao, yung mga kapitbahay na yan. So hindi nyo lang makita mga karotman na may mga kapitbahay dito kasi gawa ng may mga kagaya may mga nyog, ayan, damo-damo. And doon may kapitbahay doon sila. At diyan banda sa unahan may mga bahay yan diyan. So dito na umiigib. So ang kagandahan dito mga karotman kasi yun nga, iigib sila dito mag-inom. So kung maligo ka man diyan or maglaba, kasi yun nga, kung ang tangke talaga dito sentro, kung maglaba ka, abang tumatagal talaga, babalik yung sa ilalim yung tubig, no? Sa ilalim yung tubig. Kaya medyo madumi. So ito mga kagandahan dito mga karotman kasi ang pinakatangke nito nandito. Yan, ipakita ko sa inyo mga karotman kung saan yung pinakatangke niya. Ayan. Ito yung pinakatangke niya, ito yung pinakatangke. So pinagapang yan doon mga karotman, pinagapang. Hanggang doon pinagapang yan. So ang dito, ano lang yan mga karotman, PVC hanggang gumapang doon dito. So sabi niya mga karotman, pag matapos na yung bahay niya, so magawa siya ng CR yata sa loob. Ipasok na daw to, ipasok daw sa loob ng CR. Ayan mga karotman, oh. So ayan, may mga bakal. Ayan, maliit yung ginagamit niya mga karotman na bakal. At kasi kahit na maliit man yung bakal, at least solid na yan kasi hindi na basta-basta matibag kasi buhos yan, buhos. So wala pong hollow blocks na ginamit dyan, buhos. Ayan mga karotman, oh. Diba? At siyempre yung lindiros nito mga karotman sa lupa namin galing dito. Ay mga kahoy na yan. So hanggang dun sa, yun nga, yung sabi ko kanina, yung kahoy na pinutulan. Ayan. So ito yung kagandahan nito mga karotman. Ayan, oh. At siyempre may mga usli doon sa taas. So paglagay ng islab niyan, so putulin yan. Putol yan. At saka siyempre libilan yung paglagay ng suliras para pantay na pantay talaga. Ay mga karotman, kahit tingnan mo mga karotman, kahit wala pang palitada, parang may palitada siya, no, kasi yung buhos. At maganda rin yung pagkabuhos niya, walang turtabingi. So ito, tuwid na tuwid, oh. Yan. Kahit na ano lang, masilya, pintura, okay na sana yan mga karotman. So ang palagay ko mga karotman, hindi niya muna to yata palitadahan kasi wala pang budget. So siguro pag naislaban, so pwede siyang tumira dito, islab flooring. So medyo malaki-laki pa yung budget niyan mga karotman, kailangan. So kailangan niya pa mag-ipon pagkatapos ng islab flooring. So pwede yata sila tumira dito. So kahit kawayan lang muna karotman yung ilagay sa bintana, kahit kawayan lang muna, lagyan ng hamba tapos kawayan. Kung hindi, plywood lang gawan niya ng hamba kasi yun nga, may mga kahoy na siya doon na Jimelina yan, good lumber na hindi siya kukulambir, gawing hamba yan. Okay mga karotman, so ayan, at ipakita ko po sa inyo yung bahay ng aking magulang. So bali ito po yung aking bahay ng aking magulang at yun nga po ay ilang taon din to mga karotman bago niya pinag-ipunan. Isang taon, bibili siya ng bakal, tapos uturon naman, bili naman siya siminto, hanggang sa nakaangat siya mga karotman. So ganyan nagdiskarte yung aking magulang. Ayan. So ang inano niya mga karotman, so may naipon naman yata siya pang islab. So yung pang flooring wala naman, wala pa yung pang flooring. So siguro pag makaipon siya uli, so bibilin siya naman siya ng buhangin at para mapluringan, para buhangin sa siminto. Kasi yun nga, itong buhangin mga karotman na hinakot ko, sabi niya mga karotman ay ano lang po, sakto lang daw po ito sa pag-islab. Bali 20 ano ito mga karotman, bali 250. So sabi niya mga karotman, estimate niya kasi dito sa bahay niya, maubos na siminto parang 60 or 70 kasi gawa ng sabay yung islab at saka biga kasi malaking kainin din po yung biga. So sabay kasi yan, 60 sako yata na simintong maubos. Ayan mga karotman, at update ko lang po kayo. Ayan. Kahit paano mga karotman, habang buhay sila ito maninirahan, pagtanda nila, so walang makabasta-basta makapag-alis sa kanila dito.
At hindi na sila pabago-bago ng bahay. May pera man sila o sa wala, hindi na masisira yung bahay nila, wala sila ibang iisipin. Kasi pag matanda na kasi, kagaya niyan, pag matanda na tapos ang bahay ganyan yung kawayan or ano, plywood. Tapos pag matanda na, pag nasira, so paano sila magpapanap buhay kasi matanda na. So kaya mas maganda yung ginawa nila ganito kasi pag may pera sila na konti, binili sila ng bigas. So yun na yung problema nila, yung bahay nila hindi na sila problema. So ayan. Ay mga man, oh. Ayan. At ay mga man, yung kapatid ko na siya sa Manila, tumutulong din po siya dito, magpadala siya ng pera. Tulong-tulong siya. Ayan. At ito yung buhangin. Ayan. So dito ako dumaan pag nakakot ako ng motor mga karotman. So dito ako dumadaan doon, papunta doon. Ayan. Alright mga karotman, at update ko lang po kayo. Ayan. So hindi ko man po mga karotman pinagyayabang yung natutunan ng aking magulang, kundi shinare ko lang po. Ayan. Ito mga karotman, sa palagay ko kasi paglagay nito ng mga patayo na to na salon ng sahig sa islab at marimbris. So tama ito mga karotman kasi marami din kaming ginawa na ganyan na bahay. So ganito po talaga yung mga style. So persado talaga to. Hindi yan basta-basta babagsak kasi daming kahoy, mga bilog pa at saka malalaki. At saka lang siya mga karotman, maghalos magkadigit-digit lang. Ilang kahoy yan dyan mga karotman, sa lang yan, sa yata yan, sala. Ilang kahoy yan mga karotman, tatlong yan, isa, dalawa, tatlo, pangatlo sa may tabi. At dito din sa may kwarto mga karotman, so marami din to. Ayan. Marami itong kahoy, ayan marami din mga karotman, mga kahoy na yan At siyempre, tukod-tukod din mga karotman kahit yugain mo yung mga karotman, hindi na yan kasi yun nga. Ito, nakapik siya dito at pati doon sa kanto nakatukod. At ito din, ayan sa mga kanto na nakatukod-tukod yan. So, ayan yan basta-basta. What mga karotman, so once again, at maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang suporta. At ayan, so in-update ko lang po kayo. Ayan. At salamat po talaga, at siyempre maligo muna tayo. Kasi yun nga, ang bumba nandito lang. Ayan ayun yung igiba nila. Malapit lang. Diba? Ayan. Ayan. Alright, kahit man mga karotman, maliit yung lupa, ang importante meron, may matirahan kami. Kung sakali, may matirahan kami. Kung gusto ko man dito tumira. Kasi mga karotman, ang inaano ko dito mga karotman, kasi kaya nga doon ako sa bayan na gumagawa ng ng bahay. Kasi dito kasi malayo yung signal, malayo, walang signal dito. Wifi, pwede wifi kung dito ko matitira wifi. So kasi kung mag-upload ka kagaya nito, nag-upload din ng video. So pupunta pa tayo sa bayan. Doon sa bahay ko, pupunta doon mag-upload. Kasi nandun yung tower, hindi kasi abot dito yung signal. So kaya din, pagod din papunta doon, balik-balik. So sayang lang sa gasolina. Ayan. Ayan mga karotman, bali. Ayan. Diba? So ito mga karotman, pag daw nito, yung nyug na to, pag matapos na putulin. Kasi baka makadisgrasya, baka matumbahan yung bahay nila. Yung paikot ito ng mga nyug, putulin niya. Yung malapit lang sa bahay, pero yung mga distansya, kagaya niyan. So hindi niya putulin kasi malayo na sa bayan. Diba? Yung mga nyug nito mga karotman, so nung binata pa ako, so ako po nagtanim ito, itong mga nyug na to. Yung dalawa kami magkakapatid na nagtanim. So yan po mga karotman, siyempre ayun po yung mga graba. Ipakita ko sa inyo mga karotman kung yung ginagamit nila dito na bato para sa graba, para sa islab. Ayan wait mga karotman. Ito yung mga graba, sinako na yun ang magulang ko. Sinako na. Ayan. Alright mga karotman, at ito, so maligo mo tayo mga karotman. Ayan mga karotman, so ligo mo tayo. Ayan. Big.
Alright Mortman, so yun, hanggang dito muna ating video Mortman, at maraming salamat po sa nakatapos hanggang sa dulo ng ating video, at sana patuloy po po suportahan si Karotman. At yun nga po, kahit man nandito tayo sa Burias, sana patuloy po rin po suportahan, no? At siyempre may pangarap din po tayo na magkaroon na ganyan na bahay. At siyempre paunti-unti siguro makapag-ipon din po tayo, at sana lagi po ako suportahan. At siyempre tapos puso po tayo salamat sa inyo, at kung ano may marating ko, so hindi ko may marating kung hindi po dahil sa inyong suporta. Kaya magkasahod man tayo, kung masahod man ako, so ayan, hindi po ako magkasahod kung hindi po dahil sa inyong suporta. So ayan, once again, at salamat sa mga minamahal mga viewers, sa lahat pa po, at kay Jojo, kay Sir Nemo pagkilala, at sa iba pa po sa nagbibigay po ng konsilo sa team. So thank you po talaga, at hanggang dito na lang. I love you all, bye bye.